Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Torre po, nakita ko ngayong umaga, tumatakbo sa oval po ng Camp Crame kahit malakas po ang ulan, basang-basa sa ulan. No? Pag-uusapan din po natin. Alam po ninyo ito si Torre, maganda po yung ano natin yan, no? Titignan po natin yan. Parte po yan no? Talagang nasakyan po nila si Baste, no? Sinakyan po nila talaga, tapos ngayon pinag-uusapan na. Ito po yung hindi kinaya. Hindi po kinaya ng mga ibang nagtangka na magkaroon po ng tinatawag nating scapegoating o yung pagda-divert po ng mga issues. Tanging si Torre lang po ang nakaagaw ng pansin ng lahat. Kasi sikat na sikat eh. Alam niyo po, galing ako sa meron po akong vlog na boxing. Mas gusto pa nila pag-usapan yung Torre versus Baste kaysa po dito sa sa mga susunod na laban ni Pacquiao. Anyways, pag-usapan din po natin si BBM, no? Alam niyo po, marami po nagsasabi ng mga kapalpakan ni BBM, pero believe ako ngayon kay BBM. Nalutas niya po. Siya lang po ang tanging nakalutas ng baha, no? Mamaya po, baka sabihin niyo na, fake news ka, paano nalutas, may baha sa amin ngayon? Mamaya po, ipapaliwanag ko po sa inyo ang ginawa ni BBM. Yan. Ipapaliwanag ko po sa inyo. O talagang mahina pala talaga yata eh. Tingnan, pakinggan ko nga. May nagre-react pa rin eh. Kasi sayang lang yung video natin, hindi siya i-recommend eh. Thank you very much muna kay Roxanne Badron na nagbigay sa atin ng 698 SGD. At si Hulk Hogan rest in peace Hulk Hogan. Isang pakinig lang po. Pagbigyan nyo na ako. Okay na Sir Bidong, ituloy mo naman. Hindi, pagbibigyan natin yan. Okay na Sir Bidong, ituloy mo naman. Pagbibigyan natin. Okay naman pala eh. Okay naman ang narinig ko. Okay, puntahan na po natin to Ito po, hindi po to simple yung kay Torre, no? At yung boxing po nila ni Baste, na sumikat po no? Alam po ninyo, talagang sakay na sakay ni Torre. Tama yung punto ng isa, bakit PNP chief ka? Bakit abala ka sa pagte-training? Sa gitna ng baha, di po ba? Sa gitna ng baha ay nagte-training kayo, tapos ang mga alam nyo mga PNP chief po, sila po nangunguna dapat di ba? Pag mga ganitong kalamidad, dati DILG, yung PNP chief, sila po mga nangunguna niyan, AFP, very busy po sila, no, sa pagliligtas ng buhay. Pero ito po si Torre at saka yung DILG chief niya, hindi man lang siya pinupuna. Bakit very busy kaya yata na pumatol dyan sa hamunan ng suntukan? Importante kasi sa kanila yun no, yung mga ganyan po. Kasi ako nakikita ko lang, no, basta tungkol sa Duterte, mapapasama yung Duterte, mapapahiya natin yung mga Duterte, mapipikon natin yung mga Duterte, patulan nyo para lumabas na yung kasamaan ng ugali ng mga Duterte. Napupuna ko yan Lahat patol, kaya nga bidang-bida sa kanila si Anticler dahil wala nang ginawa si Anticler kundi mamikon sa mga Duterte, di ba? Gustong-gusto po nila na nagwawala yung pamilya ni Duterte. Gustong-gusto nila. Siyempre, alam nyo po, sa ginawa, antindi ng ginawa nyo sa mga Duterte, kunting banat nyo lang dyan, mapagtimpi na nga mga Duterte ngayon Imagine ninyo, walang katapusan yung pag-atake ninyo. No? Sabi ko nga kagabi, yung vlog ko kagabi, yung panahon po ni Duterte, pag may mga ganitong sakuna, lahat po ng ahensya ng pamahalaan, parang may kompetisyon. May kompetisyon po sila
ng para may pagbibigay ng ayuda. Pati nga po yung kalaban na si VP Sara, VP Lenny at that time, 'di ba? Namimigay din po ng ayuda eh. Pati po yung mga press people, yung mga media. Mapapansin nyo po, napansin nyo ba wala na ngayon GMA Foundation, ABS-CBN Foundation, lahat po nagbibigay ng mga tulong. Nung panahon po ni Duterte, contest ang pagbibigay ng tulong. Ngayon po, ang contest po ngayon, sino po ang makakapang-asar sa mga Duterte? Tuloy-tuloy. Walang kesehodang meron ng kesehodang bumabagyo na. Alam mo yun, sa pikon ng ginagawa ninyo, nasabi ni Baste na suntukan na lang tayo. Oh. Tapos ngayon, nung tinanggap ni Torre boxing, hindi niya naunawaan yung salitang suntukan. Yung suntukan po, termino po yan, away kanto po yan. Away po na wala pong paghanda, walang gloves, wala pong mga audience. Yun po yung meaning ng suntukan. Ngayon, punahin na rin natin, patulan na rin natin. Kahit mamaya ko na ipapaliwanag kung bakit hindi na dapat pumatol si Baste. Pero patulan pa rin natin. Kasi yung last na hamon ni Baste, sumuko na sila, hindi magagawa yan eh. Nung tinanggap ni Torre boxing, siya na yung mga nag-impose, mag-boxing tayo sa Araneta Coliseum, i-donate natin. Marami siyang imposition, di ba? Ganun po talaga sa tunay po na boxing o sa tunay po na negosasyon. Back and forth po talaga, back and forth. Ang pinalalabas ng mga ungas, ang pinalalabas po ng mga oy, si Caitlyn, long time no look. Ang pinalalabas po ngayon ng mga viewers, ang mga viewers na taranta, ang pinalalabas po ng mga followers ni BBM, naduwag na si Baste. Umatras ba? Nilinaw niya nga ang hamon niya suntukan. Ikalawa, total, gustong-gusto nyo rin lang yan daw yung may pa-charity pa kayo nalalaman, o edi sige. Sabi ni Baste, kung gusto nyo talaga ng charity, may counter siya. Wala naman pong sinabi na, aatras na ako. Oh. Aatras na ako. Sinabi ba yon? Naduwag na ako. Conclusion nyo lang yan. Kasi tinanggap nyo na kahit kailan yung amo ninyo na si BBM, kahit kailan yung mga tao dyan sa mga nakapaligid, yung mga nasa administrasyon, hindi magpapa-hair follicle. Bakit nyo naisip na nung sinabi, nung si Torre nagsabi na, sige sa Araneta tayo, sige magboxing tayo, sige charity. Wala kayong sinasabi na, ang dami mo namang kondisyon, Torre, hinamon ka lang na suntukan. Bakit gusto mo pa sa Araneta? Bakit gusto mo pa may bayad? Bakit gusto mo pa may charity? Wala naman eh. Nung nag-counter offer ngayon, itong si Baste, na sinasabi niya, may charity ka pa nalalaman. Sige, papayag ako dyan sa charity mo. Pagpapabango po kasi yun eh. Hindi niyo po ba naintindihan? Yung hamon na binabastos siya pambabastos sa kanya ni Baste, di ba? Hinahamon siya para bastusin siya na suntukan. Pero nagawa ni Torre na parang siya na pinakamabuting mamamayan. O sige, magboxing tayo pero ilagay natin sa charity. Siyempre magka-counter naman si Baste. Etong mga engot na loyalista at mga followers ni BBM, naduwag na si Baste. Bakit naduwag? Kasi pinag-hair follicle test yung amo nila eh. I-request nyo na lahat. Wag lang yung hair follicle test. Ang kahulugan po ba ng mag-hair follicle test si BBM ay kaduwagan? Imagine, na-conclude nyo, dahil hindi kailanman magpapa-hair follicle test si BBM, duwag ka. Anak ng pupa, si BBM yung ayaw magpa-hair follicle test. Si Baste ang naging duwag. Ganyan talaga yung mga yan eh. Mga diktador eh. Kung ano gusto na nila, sabi ni Baste, suntukan, iniba
Torre, sabi naman ni Torre, magboxing tayo, charity. Gusto ng mga loyalista, sumunod na lang si Baste. Pag wala na kondisyon. Pag sila na nagbigay ng kondisyon, sundin nyo or duwag kayo. Hindi ba pwedeng mag-counter proposal? Sumunod ba si Torre sa hamon lang? Hindi naman sumunod sa hamon. Ang hamon, suntukan. Ang suntukan po, tara suntukan tayo. Painit lang, papawis lang tayo. Wala pong gloves siya, walang referee, walang bayad, walang charity. Binago ni Torre, nag-counter siya. Di ba? Mag-boxing tayo, mag-charity. Nung kinounter siya, sige, payag ako sa charity. Pero, hair follicle test muna si BBM at yung mga tauhan niya. Biglang, ay, duwag ka. Kasi hindi gagawin ni BBM yan, kaya ikaw ang duwag, Baste. Tignan niyo yung logic nila. May kontrahamon si Baste. Kita niyo yan, pupunta. Ito yung mangyayari niyan. Pupunta si Torre doon sa... hindi pa may kontrahamon pa si Baste, ha? Pero, dahil mga diktador, kung ano na nasabi nila, dapat sumunod si Baste. Pag hindi sumunod, duwag. Ngayon kayo magpaliwanag, yung mga nagsasabing duwag si Baste. Siya nga naghamon ng drug test, tapos siya paduwag. Talaga yung logic nyo, hansama eh. Hansama. Okay. Bakit po tuwan-tuwa sila? Bakit inaalaw? Bakit inaalaw ni BBM na yung kanyang chief PNP ay mag-ensayo sa boxing? Bakit pinatigil niya? Galit na galit siya dun sa DPWH. May memo pa siya na nagkakabit ng SONA habang umuulan. Same thing lang yun eh. Buti nga yun, nagsasakripisyo yung mga DPWH dahil may ginagawa. Ito para sa kanya lang sarili yun eh. Nagte-training, hindi ba dapat ang PNP ay sumasagip ng buhay? O bakit hindi nagagalit si BBM? Di ba? Yung PNP chief niya naghahanda sa boxing. Bakit hindi sabi, tigil-tigilan mo muna yan, Torre. Magligtas muna tayo ng buhay. Kasi natutuwa po sila. Basta yung mga issue na kinakaharap, wala pong katapusan yung issue. Pagpalpak po ang nakaupo, wala pong katapusan yung issue. Naghahanap nga po sila ng ibang mapag-uusapan. Pipigilan mo pa si Torre? Si Torre lang nga yung pinakamatagumpay na nagtangka na ibahin ang issue. Isa-isahin po natin. No? O ano-ano muna yung issue lately lang, ha? Wag na yung mga issue ng mga nagdaang panahon. Lately, ano po yung mga issue? Siyempre, yung kamatayan ni Tantoco. O hindi po namatay kahapon. Ibig sabihin, yung paglabas ng official result. Yung lumabas po na namatay sa cocaine. Dahil sa pinagginamit ng cocaine. At kasama siya ron sa mga nagpunta doon sa LA. Kasama si First Lady. Yan ang pinakamalaking issue, eh. Di ba? Ang dami po nilang pagtatangka. Ang dami po nilang pagtatangka na baguhin ang issue. Na kesyo si BP Sara, namamasyal kung saan. Tapos naglabas si Gibo. Tignan nyo po, yung pag mga hindi pinatulan, saglit lang po. Wala na kagad. Pantabon, correct. Halimbawa po, scapegoating ayon kay BP Sara. Halimbawa po, yung kay Gibo. Malta, ano pala yan? Citizen. Hindi ako Malta citizen. Akala niya naman pag-uusapan. Ano ngayon? Wala kaming pake. Di ba? Isang araw lang po yun. Wala na pong narinig. Eto pa kay Dilima. Si Dilima, sinampahan na naman kaso. Makukulong na naman. Ako sasampahan na naman ako. Wala na po. Hindi nyo na po kami madidistract eh. Alam naming may issue. Tapos, pinatawag siya sa US. Tawag sila sa US. Pumunta. Palpak na naman. Palpak po. Hindi po nila maipagmalaki. Akala nila, kayo mga DDS. Iyak na naman kayo kasi nakapagpa-picture. Anong iyak na naman? Hindi na uso yung mga picture-picture na yan. Wala na yung photo ops. Tignan niyo po, kababanat ni BP Sara sa mga photo ops ni BBM. Yun ang mga effective. Minsan lang bumanat. Ngayon, magpa-photo ops man. Ano epekto niyan?
Zero tariff, 19% ang tariff natin. Tapos yung US dito, zero. Wala na yan. Palpak yung punta nyo ron. Yung ibang bansa, tawag lang, load lang. Load lang po, napapababa nila. Ulitin ko na naman ulit. Lagi kong inuulit to kasi tuwan-tuwa ako eh. Ha? Tayo po, from 20%, pumunta si BBM, ano po purpose dapat? Yun lang naman po ang pag-uusapan nila, trade deal eh. Ang trade deal lang po na pag-uusapan, pinagmamalaki po ni Donald Trump, na lahat to sa aking tarif, luluhod ang mundo sa US. Sa aking tarif. Hindi po lumuluhod yung mga ibang bansa. Tumatawag lang. Boss Trump, baka gusto nyo naman bawasan. Ang lagay eh. Si BBM po, dahil isa siyang tough negotiator, ha? Isa po siyang pinakamahusay sa negosasyon, ay nagpunta po ron sa Amerika para po ma-witness niya yung press conference ni Trump laban kay Obama. At least napanood niya, ganito pala mag-press con to si Trump. Tuloy-tuloy. Hindi katulad ng president natin eh. Okay. Issue po yan. Bigla nagkahamunan. Kaya wala pong umaawat kay Tory. Ang kinakailangan lang po nila, pansamantala lang. Sinabayan pa ng bagyo. Ito pinagpalit ni BBM eh. Umulan. Bumabaha sa buong Pilipinas. Naroon siya kay Donald Trump para insultuhin. Pinakamagaling na negotiator. Pinakamagaling daw si BBM na negotiator sa lahat. Tough negotiator. Uto-uto. Uto-uto po. Bakit? 1% lang po na bawas. Zero tayo sa tarif. Tignan nyo po yung mga tumawag lang. Ulitin ko lang po. Pasensya na po sa narinig to ha. Tignan nyo po yung mga tumawag lang. Magkano po ang nakuha nila. Vietnam. Dating 46%. Tumawag lang po yung negotiator nila kay Donald Trump. Naging 20%. Bumaba ng 26%. Indonesia. Dating 32%. Naging 19%, bumaba ng 13%. Japan, dating 25%, naging 15%, bumaba ng 10%. At syempre ang Pilipinas, na tough negotiator, na dumayo pa. Hindi lang po tumawag, dumayo pa. Tawang-tawa ko kay Donald Trump nung sinasabi ni Donald Trump, kaalis lang po ng presidente ng Amerika at ng Pilipinas sa White House. Kasama ang kanyang sangkatutak. Sangkatutak na mga advisor. Sangkatutak. From 20%, naging 19%. Siya po ang may pinakamababa. Dumayo pa. Dumayo pa. Sino ba yung nag-spamming niyan? Tanggalin nyo na kagad. Binibisit nyo yung mga tao rin. Kinakailangan po na ma-divert po ang usapan. Kinakailangan po kahit papano. Kaya si Tory po, na imbes po na sumasagip ng buhay, makita natin na nagtututuro dyan. Yan. Na isa siya sa mga naggaganon. Ginagalit yung mga si Six Sense kanina kapag gustong tanggalin tuloy. Ngayon, tinanggal ka na tuloy. Na dapat sana yung mga nasa rescue operation, nagte-training ng boxing, okay lang kay BBM yan. Bakit? Napag-uusapan yung laban ni Baste tsaka ni Ngayon po, tinapos na ni Baste. Once and for all, tapusin ko na to. Thank you very much muna kay David Luis Dumaging. Yan. Na nagbigay sa atin ng pangkape. Gawin na natin siyang moderator. Si David Luis Dumaging ay moderator na pala yan. Yun po yun. Ito pong si Tory ang pinaka mabisang ano tawag dyan? Pinakamabisa pong mag-divert ng mga kapalpakan.
Pansamantala lang po yan diversion na yan. Kasi ang ginawa ni Baste, tinapos niya na po, tong hamunan na to. Sabi ko, hindi naman matutuloy yan. Tignan nyo, hindi naman matutuloy yan. Bakit? Kasi sinabi ni Baste, gusto mo ng charity? Sige, mag-ano muna kayo. Magpa-hair follicle test. Deal breaker po yun. Kumbaga po sa negosasyon sa boxing, yan po ang deal breaker. Naalala ko yung unang negosasyon ni Pacquiao tsaka ni Mayweather. Nagpauso bigla si Mayweather ng kukunan ng dugo. Wala naman po nung araw na kukunan ng dugo dahil hindi naman po, wala pa pong nakakagawa nun. Gusto niyang gawin unang-una kay Pacquiao para lang palabasin na si Pacquiao ay ped user. Yun po yun. Okay. Sa madaling salita, balik natin dito. Tapos na po yan. Wala na pong matutuloy na laban. Iiyak. Gagamitin ko na rin po yung laging ginagamit sa atin. Ang iyak na lang na mga yan, duwag si Baste. Hindi po duwag si Baste, may hamon nga sa inyo. Ito boss, pang copy sa mahaba ng panahon. Thank you very much, Dudski. Sa $199. Okay, punta na po tayo sa alam niyo po, ang tagal na pong binabaha ng bansa. Ang tagal na po yan. Marami pong katwiran si BBM kung bakit po tayo binabaha. Ilan po sa mga yan ay ang mga sasabihin natin. Una, nabangga yung flood control. Nabangga yung flood control ng barko. Ikalawa, may flood control pero na-overwhelm. Ikatlo, nangako po siya na sisip-sipin na lang. Sa mga nagsasabi po, no? May mga pauso lang nito ni Auntie Claire. Sabi daw, hindi raw naunawaan ni BP Sara yung sinasabi na sisip-sipin yung tubig, yung ng tubig, ipunin para may batas yan, hindi niya maalam yan, may batas daw. May batas pala, bit binabaha pa rin tayo. Ang ibig po sabihin, no? Yung sinasabi nyo, pangako yun eh. Diba? Meron tayong problema, nangangako kayo in the near future, sa 2035, magaganap. No? Yan yung pangako lang na sa mga, hindi po niya kayang gawin. Sapat kasi sa inyo na makapagsalita lang. Importante lang kay BBM makapag-tokis. Tokis lang ang lahat. Ika-4 na taon nyo na. Nangangako pa rin kayo. Pumunta ron sa naghabol kasi ng ilalaman na zona. Pucha, pati nga pagsusulat ng zona, problemado po ako, kinakailangan matapos 80% na. Ano pakialam namin? Ipasulat mo yan. Kung may nagawa ka, ipasulat mo sa mga tao mo, basahin mo. Kung wala ka namang talagang nasulat, ako po ay nangangala. Pinagtanggol ang kabit, galit na galit. Crap. Okay. Ito po, ang pinaka-latest ni BBM. Wala na talaga, lahat na ng tao. Lahat na po ng tao nagsasabi, asan ang flood control? Mga PI kayo, lalo na po nung nalaman natin, 1.4 billion a day ang ginagastos ng pamahalaan na to para sa flood control. Mel B, thank you very much sa $10. 1.4 billion a day. Asan ang flood control, Mr. President? Ano po ba ang kinakailangan lang ni BBM? Makasagot lang. Wala na po. Yang zona na yan, kahit na ano sabihin yan. Bakit nyo naman si Carlos? Ano ba sinabi ni Carlos naman? Flooding din ba yan? Baka pwede naman natin masagot yan. Ano ba sinabi ng Carlos na yan?
Ha? Ba't nyo binura? Ano sinabi? Nagmura. Sige. Napasalamatan na ba natin? Ito po ang sinabi ni BBM na talagang nalutas niya na po. Ngayon po, sabi ni BBM, talagang ano to, matindi na tong problema, kailangan na talagang lutasin. Nagpakitang gilas na po. Nagpakitang gilas na po. Ito po ang sinabi ni Marcos. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga buhay natin, kahit na ano pang gawin natin. Yun po yung keyword. This is the new normal. We just have to change the way we think. Everything was different from what it was in the last 40 years. Mga kapatid, nalutas po ni BBM ang lahat ng problema natin. We just have to change the way we think. Mindset lang po. No? Ano po ang ibig sabihin ni BBM? Yoko, thank you very much sa 499. Dapat gawa sila ng massive tank gaya ng BGC, hindi binaba. Thank you, Yoko. Yoko ba? Yoo. Yoo. Okay. Mindset lang po. Babaguhin lang po natin yung mindset natin. Wala na tayong problema. Dati po, tinitignan natin yung baha na problema. Ano po sinabi ni Marcos? We just have to change the way we think. Everything was different from 40 years ago. 40 years ago. Pabaguhin po natin. Dineklara niya po na hindi na problema ang baha. Puta, palakpakan tayo niyan, mga kapatid. Mindset lang ang babaguhin mo. Pag umulan, expect mo na babaha. You have to adjust. Ang galing. Hindi ko naisip yun. Wala na pong problema. Dati, problema natin ang baha. Diniklara ni BBM, hindi na po problema ang baha sa Pilipinas. Kinakailangan po, hindi po ang baha ang pababain natin. Hindi po ang baha ang eliminate natin. Change your mindset. Do not think that flood is a problem anymore. Then we will not have any problem anymore. Anak lang po, pag ganun lang pala. Mindset. Kaya po pag nakita natin umulan, anong pangalan? May nagpakape pa raw. Teka po, mahirap yan. Minsanan lang may nagpapakape. Yoo, Melby. Nur Ladies. Thank you very much kay Nur Ladies. Yan. Na nagpakape ng $148. Maraming salamat, Nur Ladies. Ang tagal natin pinag-isipan kung ano po ang kalutasan. Diniklara po ni Marcos na hindi na problema ang baha. So wala na tayong dapat problemahin. I therefore declare that flood is not a problem anymore of the Philippines. Parang ano yan, parang tanggapin nyo na. So mag-change na tayo ng mga kung kada uulan ay bumabaha, magkakaroon na po tayo ng mga new transport. Kaya lang naman kayo namumblema dahil nilulusong nyo yung bahay. Eh di dapat ang transportasyon natin ay bangka na sa EDSA. Di ba? Oo nga no. Antindi. Di ba? Yan lang po ang kalutasan. Tignan nyo yung ang mangyayari niyan sa atin, para na tayong yung sa Venice, no? Oh.
Nasa dagat tayo. Lubog na, tayo na mag-adjust. Wag na po nating hanapan yung presidente natin at ang gobyerno na magagampanan pa nila. Baguhin natin yung mindset natin, wala tayong makikitang problema. Parang yung pagbabago, nagtataka yung iba, di ba? O adik yun si napatunayan na umamin yung asawa ni ni Tantoko na gumagamit ng droga. Adik. O baka may iba pa silang definition eh. Pasensya na po, baka na-open ko kayo. Baka sabihin nila na, Badong, fake news ka. Hindi adik ang mga gumagamit. Pasensya na po kayo. Mindset lang din po yan. Bakit po hindi pa natatanggal? Di ba? Kung panahon po kaya ni Duterte naganap yan, may nakita kang adik na assistant secretary o undersecretary. Mindset po eh. Tinanggap na natin. Pinatanggap na sa atin na hindi masama ang magdroga. Bakit mo tatanggalin? Nagdodroga lang naman. Pusher ba? Na-eliminate na rin po ang mga pusher at mga drug lord. Pero nakakahuli ng droga. Lumalangoy na po kasi ngayon. Dineklara na po ngayon na yung mga droga ay nahuhuli sa pamamagitan ng pangingisda. Talaga ba dong? Opo, mga mangingisda ang nakakahuli ng droga. Mindset lang po. Baguhin lang natin ang mindset natin. At lahat tayo ay magsisitawa sa problema. Di ba? Ayan po. Pero shoutout kay Placido. Pero tanong ko lang po, Mr. President, sa kama-mindset natin, kailan po namin mababawi yung ginagastos natin? Hindi na pala kinakailangan. Hindi na pala kinakailangan, natin ng mga flood control projects. Noel Abalos, thank you very much sa 50 pesos. May magagawa ba ng Baha Festival si Bibi? Correct! Malamang yan. Kung may Wata-Wata Festival ang San Juan, basaan. Eto yung tag-ulan. Magkakaroon po tayo ng festival. Mindset lang. Huwag niyong problemahin yan. Wala tayong problema. Baguhin lang natin yung mindset natin. Lutas sa problema. Sa gobyernong bangag, lahat ay lalangoy. sa gobyernong bangag, lahat po tayo ay lalangoy. Tanong po, Mr. President, paano po yung 1.4 billion na proyekto na wag na po namin hanapin? Mindset lang yan. Isipin nyo na lang na yan na nagpapabaha, yung 1.4 billion. At dahil hindi na problema ang baha, dapat nating bigyan ng, yan ang mga una nating awardan. Yung mga nagkamit, yung mga best in non-existing projects like flood control. Susunod natin yung mga best projects in barangay, katulad po ng mga barangay hall na tinayo sa mga bangketa. Ayan, magagaling po yan. Mga lahat po ng gumagastos, mindset lang po. Huwag po tayong magagalit, hindi po yan problema. Di po ba? Parang dekorasyon lang yan. 19 million, tumagal ng ilang taon tumagal yung pinatayo ni Chua. Mindset lang yan. Buti nga tumagal ng 1 taon. Buti nga tumagal ng 2 taon. 2 taong dekorasyon. Mindset po. Palitan lang natin lahat yan. Wala tayong problema. Patuloy tayong magtawanan lahat. Pati po yung paraan natin ng pagsasalita. Magsimula na po tayo. Magsimula na po tayo ng paraan ng ating pagsasalita. Na Pag hindi nyo po kayang sagutin ang problema, tawanan nyo. Mindset. Yan po. Napakagaling. Ang galing ng nakaisip na presidente niyan. At yan po hindi po yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung droga, yan po ang nakakapagbago ng mindset. Kung gusto po ninyo na hindi mamblema, alam nyo na. Alam nyo na. Lahat tayong problema kung lahat tayo. Mindset lang.
Kaya ikaw, Placido, lagi kang galit. Ha? Nakikita kita sa rally, lagi kang galit. Si Placido, pag nag-vlog yan, laging galit. Mindset lang. Ba't nyo pa problemahin? Makakaisip kayo kung normal na ang baha. Putya, lahat ng mga magagaling na mag-isip. Maraming hanap buhay dyan, di ba? O, yung mga rubber boat. Imbes mo na tricycle, rubber boat na po. O, mula bahay. Dati tricycle eh. Rubber boat hanggang sa LRT. Mindset lang. Magtsinelas kayo, magbaon kayo ng mga sapatos. Iyan lang. Masyado natin pinoproblema ang lahat eh. Hindi ba? Marami pong rubber boots ang kinakailangan o bangka na mismo. O styrofoam. Yan ang tinuturo sa atin ni BBM. Huwag tayong mamoblema. Mindset lang. Anong nakawan ang pinagsasabi nyo? Huwag nyo isipin may nakawan. Isipin nyo, pinatago lang natin sa mga bangko ng mga congressman. Pinatago lang natin yan, aanihin natin balang araw yan. Ha? Buti nga, huwag nyo sabihin ninakaw nila. Isipin lang natin, pinatago natin sa kanila, pinalalago nila yung pera ng taong bayan, ha? Inuuna lang nila yung sarili nila, pinalalaki nila yung bahay nila, no? Susunod na tayo dyan. Oh, yan po. Wala na tayong problema. Maraming salamat, Mr. President. Talagang ang mga nakakaisip lang po niyan ay yung mga Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Oh, pwede na po kayo. Likes po tayo, mag-likes po tayo. 1,600 po tayo. 614 lang po nagla-likes. Mindset lang yan. Huwag niyong problemahin. Tatay Badong, madami na addict na din pinoproblema na yung addict change mindset lang. Ba o gag na presidente. New normal. New normal na yan eh. Mindset lang po babaguhin natin. Yan na po ang bagong normal. Wala pa po mga super typhoon. Huwag po kayo maniwala. May super typhoon na ba? Wala. Meron na po bang sinabi na malalaki ang volume ng tubig? Normal lang po yung volume ng tubig na yan. Normal lang po yan. Ano po ang mga binago sa mindset? Okay. Ito po. Yung mga may nagpagawa po ng mga katulad ng Dolomite, napakaganda pong pasyalan. Pucha, galit po tayo dyan. Hindi makatarungan yung sa gitna po ng mga kapangitan, magtatayo ka ng magandang beach ng libre. Hindi po pwede yan. Dapat tayo, mindset natin, imbestigahan natin yan. Pucha, dating basurahan yan. Dating umiebak yung mga walang ano riyan. Tapos ngayon, patatayuan nyo ng Dolomite Beach na libre. That's the new normal. Yung mga mahirap, di ba? Puta, isipin nyo lang, kaya nyo ba mag-Jollibee? Hindi ka mahirap. Nakakapag-Jollibee ka eh. Nag-SM ka na ba lately? Hindi ka mahirap. Huwag problemahin. Yan po ang sinasabi ni BBM. Napakahusay. Dapat kay BBM, talaga pag namatay si BBM balang araw, i-consider yan na paham, no? Isa sa pinakamatalinong naging pinunong paham. Talagang